Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain na kasama ang mga maniningil ng buwis at ng mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matuwid para magsisi, kundi ang masama. Yung palang essence nung igalang mo yung ama't ina, dapat pakinabangan ka naman ng ama't ina mo. Abay, makatulong ka sa magulang mo. Makagawa ka ng anuman sa iyong magulang. Kaya yung titik na igalang mo yung ama't ina, kasama yun doon sa 10 utos ang diwa nang hindi nila nakita na pag iginagalang mo yung ama't ina, dapat pakinabangan ka, may magawa kang kabutihan sa iyong ama't ina. Yun ang lagpas sa titik nung igalang mo ang iyong ama't ina. Halimbawa, sabi mo nga sa tatay mo, opo, nanay, opo, 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 lagi kang naka-opo. Wala ka namang ginagawa para pakinabangan ka ng tatay mo at nanay mo. Yung tatay mo nakakabalubaluktot na sa bukid, di mo man lang tulungan mag-araro. Yung nanay mo baluktot na dun sa lalabay, hindi mo man lang matulungan, ikaw dalaga. Para bang sinasabi mo, hindi na kita tutulungan, nanay. Hindi ko naman nilalapastangan ng tatay ko at nanay ko Hindi ko naman sila minumura Hindi ko naman sila dinadabugan Hindi nga, pero hindi ka rin pinakikinabangan. Dapat makagawa ka ng anuman para sa iyong ama't ina. Mapaginhawa mo sila sa panahong sila'y nangangailangan ay matulungan mo sila. Yon ang essence ng salitang igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ngayon, sabi, samantalang tayo may pagkakataon, yan, pag meron tayong pagkakataong gumawa ng mabuti, gagawa na agad tayo, wag nating ipagpapaliban yung mabuti. Kasi nagkakasala tayo sa Diyos pagka meron kang pagkakataong gumawa ng mabuti, hindi mo namang